Hey everyone and welcome back to The Veracity. For our video for today mga ka-The Veracity, share ko sa inyo kung paano natin i-hard reset ang ating Samsung phone. More specifically, itong gamit natin na Samsung A32. So proceed tayo sa ating pinaka-tutorial for today. Okay mga ka-The Veracity, para tayo ay makapag-proceed sa ating pag-hard reset ng ating Samsung phone. In this particular video, itong ating Samsung A32. First and foremost, doon tayo sa pinaka-safety. Doon tayo sa notification area natin. Click natin yung icon ng settings at scroll natin pababa. And then punta tayo dito sa accounts and backup. And after that, click natin yung manage accounts. And then, make it sure na walang naka-link dito na Google account ninyo. So, dapat empty at walang naka-link na Google dito. Okay? So, tandaan po natin yung part na iyan. And then, proceed tayo ngayon doon sa pagpa-power off ng ating phone. Press natin yung power button and then power off. Okay? So, next step natin, pupunta tayo doon sa recovery mode ng ating phone. And to do that, para tayo ay makapunta doon sa recovery mode, is dapat pindutin natin ng sabay yung power button at saka yung volume up dito. Okay? So, power button saka yung volume up. Dapat sabay yan. Power button and then volume up. Kapag lumitaw na yung kanyang logo, is i-release natin ng sabay yung dalawa. Okay, so mapapansin natin, nandyan na yung ating recovery mode. Nasa recovery mode tayo. At dito, meron tayong mababasa na reboot system now o kaya reboot bootloader. Apply update from ADB. Apply update from SD card. Wipe data factory reset, wipe cache partition, mount system, view recovery logs, run graphic test, run local test, power off, and repair apps natin. Okay, so sana makita siya dito sa ating pinaka-screen. Okay, so yan yung mga option na meron tayo. Reboot system now. So, dahil tayo ay magpa-factory reset, okay, power button tsaka volume up para makapunta siya dito sa pinaka-recovery niya. And then, to choose either volume up or volume down, so ang gagawin natin is pipiliin natin yung wipe data or factory reset. So, di nyo lang siya mabasa. Pero ang sabi dyan, if your phone is reset, you may need to enter the Google account information or email address and password associated with this phone to be able to use it again. So, click lang natin yung, or pindutin natin yung power button para tayo ay mag-agree. And then, merong dalawang option dyan, cancel or factory data reset. So, piliin natin yung factory data reset. Kapag nakapili na tayo, piliin natin yung power button. Okay, so mababasa natin yung log niya doon sa bandang ibaba. At ang sinasabi dyan is wiping or formatting data. So, yun yung logs na babasahin natin doon sa bandang baba. At hintayin lang natin na maging successful yung pagpo-format ng data. Okay? So, yun na. Data wipe complete na siya. So, gagawin natin is piliin natin yung reboot system now para tayo ay makaalis na dito sa recovery mode. So, reboot system now. Okay, so magre-reboot na yung ating phone sa part na ito. Wait lang natin siya na mag-load completely. It will take mga
1 to 6 minutes siguro. Alright, kapag matagal na at ayaw mag-load, i-force shutdown natin. Pindutin natin yung power button tsaka yung volume down na magkasabay. At tingnan natin kung magpo-force shutdown siya. Okay, so force shutdown siya. So i-power on natin ulit. Okay. So yun yung logo ng Samsung. And then wait natin na mag-proceed siya doon sa ating setup. Alright, so pansin natin after natin siyang i-force shutdown. And then, eto na, yung welcome logo or welcome page ng Samsung. So, isi-set up na natin ngayon yung ating Samsung. So, piliin natin yung English or Start. And then, agree all na lang natin dito. And then, click natin yung agree. Alright, so piliin natin ulit yung agree. And then, skip na natin yung ating Wi-Fi. Skip natin. Alright, so click natin yung accept dito sa part na ito. And then skip natin para sa ating protection ng ating phone. So skip natin once again and then hintay lang natin siya dito sa part na ito. Wait natin yung next part na gagawin natin. At nandito tayo sa ating get recommended apps. So pili tayo ng mga application dito. So tanggalin na natin yung mga hindi natin kailangan. So meron dito essential apps. So click lang natin yung next. Alright, so skip natin ito for a while. Pwede natin gawin yan kapag nandoon na tayo sa paggamit ng ating phone. So click natin yung skip. Alright, and then click natin yung agree, yung continuity ng service, customization, and nearby device scanning. So click natin yung agree. And then pili tayo ng ating display or theme. So preferably ginagamit ko kadalasan yung dark mode. So click natin yung next. And after that, we are all set up. Okay, so
tayo ngayon ay nasa pinaka home screen ng ating Samsung A32 or ng ating Samsung phone. Okay, so click natin yung cancel or next and click natin yung next para sa ating SIM card setup. So click lang natin yung done. Alright, so click natin yung done once again and then dito tayo sa settings. So punta tayo dito sa ating software update. Pwede tayo mag-download and install dito. So yun, tapos na yung ating hard reset ng ating phone. And once again, that is important, no, kung bakit tinatanggal natin yung ating Google account doon sa ating Android phone bago tayo mag-proceed doon sa ating hard reset. Kasi kapag tayo ay hindi nagtanggal ng Google account, is kinakailangan nating i-sign in pa. At kapag nakalimutan natin yung password or yung email address, is mahihirapan tayo na ma-recover yung phone natin. So ito yung ating video for today. Kung nakatulong sa inyo ang ating video for today, huwag niyong kalimutang i-hit ang ating notification bell. I-like na rin ang ating video for today. Mag-comment na rin kayo kung ano ang ating naitulong or ang inyong suggestion. And once again, ingat kayo, stay safe, and God bless you.